ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malalim nga ang iniisip nitong si Gabo matapos niyang lisanin ang lugar nitong si Papang dahil sa misyon na inaalok nga nito sa kanya. Ngunit hindi niya nga ito basta-basta matatanggap, lalo't para bang niloko siya ng mga ito. Dahil nung nasa loob pa lamang siya ng koreksyonal ay matinding paghihirap nga ang kanyang inabot, hindi lang sa mga preso kundi na rin dito kay Makaraig, ni hindi man lang siya tinulungan nitong sila Tatang dahil sa akala niya ay natatakot rin itong madamay. Subalit hindi nga ganoon ang kanyang iniisip ngayon, lalo pa na makailang ulit nga siyang inudyukan ni Tatang na tumakas nga sa loob ng bilangguan. Kaya naman sa pag-alis nga ni Gabo ay agad ngang nagsabi itong si Uwak at Lawin na bitawan na umano ni Papang itong si Gabo. Mahinang nilalang umano si Gabo para mapasok sa anino. Kaya naman itong si Tatang ay kampanteng-kampante na babalik si Gabo. Hindi rin magtatagal. Kaya naman iniutos na nga ni Tatang kay Lawin at Uwak na ibigay na ang naturang parcel. Kaya naman pagkagat ng dilim ay dito nga biglang may kumatok sa pamamahay ni Gabo. Nakasalukuyan na siya lang din ang nasa loob ng bahay. Agad nga siyang naghanda. Kinuha niya ang kanyang patalim, sabay silip sa bintana kung may tao nga bang maghahasik ng gulo sa naturang lugar. Ngunit nang makita niya na para namang wala, ay agad nga siyang nagbukas ng pinto. Takot naman ang mga taong naroroon dahil sa daladala nga ni Gabo na itak. Meron na ngang parcel na nakalagay sa lamesa at agad itong kinuha ni Gabo. Agad siyang pumasok sa loob at binuksan. Dito nga napapaloob ang isang tablet na kung saan sa pagbukas nga ni Gabo ay bumungad na agad ang mukha ni Tatang. Iminungkahi ni Tatang at may mensahe na oras na buksan umano ni Gabo ang naturang parcel ay siguradong tinatanggap na ni Gabo ang misyon. Kinakailangan umanong harapin ni Gabo ang misyong ito, lalo't kapalit nito ay ang kanyang paglaya. At hindi lang iyon, alam ni Tatang na kinakailangan ni Gabo ngayon ng pera, kaya malaking bagay umano ang misyong ito para madugtungan ang buhay ng kanyang ama. Nasa mga kamay ngayon ni Gabo ang huling desisyon. Kaya naman agad ngang bumalik si Gabo sa hideout nila Tatang. Dala-dala ang naturang tablet, mga larawan na sinabi nga nitong si Tatang na ito ang una niyang misyon. Kaya naman pagbalik nitong si Gabo sa hideout ni Tatang ay dito nga siya pinalakpakan ni Tatang. Sabay sabi na welcome sa ating organisasyon. Kabilang na at kasapi na itong si Gabo sa organisasyong anino na kung saan sila nga raw umano ang mga nang-e-eliminate sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ng mga tiwali, mga sindikatong marami ng kasalanan sa batas. Kaya sa pagkakataong ito ay inamin din ni Tatang sa kanya na hindi lang sila ang naghahabol dito kay Zafra. Marami umano sa mga nasa gobyerno ang nais ngang makuha itong si Victor Zafra dahil alam ni Tatang na malaki umano ang kapit at kupit ng gobyerno. Oras na makuha nila ito, subalit sila rin naman ang nag-uusap-usap kung palalayain nga ba nila ito o ilalabas na napas lang. Kaya naman sinabi ni Tatang kay Gabo na wala siyang pakialam kahit iuwi niyang wala ng buhay itong si Victor Zafra. Ang mahalaga ay nabawasan umano ang mga sindikato na nagiging talamak sa kanilang kasaysayan. Sa pagkakataong ito ay umalis na si Gabo. Bago siya tumuloy ay dito niya nga kinausap ang kanyang mga kaibigan. Meron nga raw siyang misyon
ngunit hindi kailangan kasama ang kanyang mga kaibigan. Masyado umanong mapanganib. Hindi rin niya kakayanin na may mangyaring masama pa sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman nagdesisyon si Gabo na iwanan na ang mga ito. Subalit mapilit nga ang mga kaibigan ni Gabo at hindi nga raw sila papayag na mag-isa ngang tatawirin ni Gabo ang misyon. Ngunit paliwanag ni Gabo na tsaka na lamang kung malulutasan niya ang problemang ito. Sa ngayon ay kailangan niya munang maging mabait dahil nakasalalay dito ang buhay ng kanyang ama. Malaking pera umano ang ibibigay sa kanya. Oras na maiuwi niya ito si Victor Zafra sa mga kamay nga ng lider ng Anino. Kaya naman walang nagawa ang mga kaibigan nila Gabo kundi magpaiwan. Kinagabihan ay dito na nga umalis si Gabo at pinuntahan niya na ang bar na kung saan tinutukoy nga na magkakaroon nga ng transaksyon itong si Victor Zafra. Hindi rin inaasahan nitong si Gabo na doon niya rin makikita ang babaeng minsan niya nang nakabangga noon sa kanyang paglaya. Nagkabangga sila ni Samantha. Kaya galit na galit itong si Samantha dahil tila sinusundan umano siya. Ngunit anya pa ni Gabo na masyado umanong kampante itong si Samantha para isiping sinusundan siya. Baka nagkataon lang na naroroon ang kanilang target. Kaya agad ngang umalis itong si Gabo. At dito rin pinaalalahanan si Samantha ng kanyang mga kasama na hindi ito panahon para makipagtalo sa mga walang kwentang bagay. Naroroon umano sila para hulihin itong si Victor Zafra at hindi para makipag-away sa hindi kilalang tao. Kaya naman agad ngang naghanda itong si Samantha at hindi niya nalang pinansin itong si Gabo. Habang itong si Gabo naman ay palingon-lingon sa paligid, nagbabaka sakali na makita niya nga itong si Victor Zafra. Subalit hindi rin naglaon ay lumantad rin ang mga taong ito at talaga namang namangha itong si Gabo dahil sa dami ng mga bodyguard na nakapalibot sa naturang tao. Ngunit paano kaya malulusutan ngayon nitong si Gabo ang mga sandamakmak na mga tauhan ng mga Zafra? Gayong siya lamang mag-isa ang lumusob doon. Yan ang ating pakakaabangan sa mga susunod pang kaganapan.